Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. The book that we're gonna learn today is the book of First Corinthians. Yes, the book of First Corinthians. Alam niyo ba na napakaganda ng libro na yan? Every Sunday, or every first Sunday of the month, we always do this. Nakasanayan na natin, ang unang linggo ng buwan ay meron tayong tinatawag na Holy Communion. Pero the question is this, do we really know the essence, the significance, and the importance, or even the very special message of the Holy Communion? Yes, we can find Jesus in the book of First Corinthians. He is the bread and He is the wine. Ihanda ninyo ang inyong ballpen at papel dahil ito po is another powerful doctrine, powerful theology that I'm gonna share to you today. Marami tayong points na pag-aaralan, marami ako i-share sa inyo para maging malinaw talaga sa atin ang tinatawag na banal na hapunan. What is our Bible foundation with this? 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Take note, may word dyan. May word dyan si Paul. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipigkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Alam po ninyo, madalas nating nababasa ito. We often hear this. At kung minsan pa nga, meron tayong matiyetsyempuhan, maririnig na pag tumayo ang pastor at ibinigay na ang communion, nag-officiate na or nag-exhort na, ibinigay na ang part na yan, minsan sino-shortcut na lang eh. On the night that He was betrayed, took bread. We may now take the bread. In the same manner, He took the cup saying, "This is my blood." Kadalasan, hindi naman siguro lahat, pero may napansin ako na parang minamadali na. No, hindi natin dapat madaliin yan. Kaya po sa ating simbahan, sa ating church family, meron tayong reflection. Bakit? Importante na maintindihan muna natin at ma-reflect muna natin sa sarili natin bago natin kunin, kainin, inumin ang communion elements. Importante yan. It is not just a ritual, but it is impartation or receiving the holiness of God. Kaya kung may nakikinig sa ating mga pastor, mga ngaral, pakinggan po ninyo mabuti ito. I-share ko po sa inyo kung bakit ganito ka-importante ang Holy Communion. Kasi nandun si Jesus Christ. In the book of 1 Corinthians, the communion element is Jesus Christ Himself. Siya ang tinapay, siya ang inumin, siya ang alak dun sa saro na yon. Okay, umpisahan natin ito. In our home, we have an old family photo album. Lahat tayo meron yan. No, kahit di ko na sabihing mag-amen kayo, meron kayong photo album.
at yung family photo album at ilan pa nga sa atin, ako po bilang OFW na nagtrabaho sa Middle East, nung ako po'y umalis ng Pilipinas, hinding-hindi ko kinalimutan o unang-unang nilagay ko sa maleta ko yung family album namin ng nanay ko, ng tatay ko, yung mga kapatid ko, mga anak ko. Hindi ko po yan kinalimutan. Yan ang unang siniksik ko sa bag. Yes, lahat tayo merong ganyan, no? Mga memories natin at kadalasan tinatago ng mga nanay yan. Tinatago yan at pag may bisita, proud na proud tayong pinakikita natin. And this photo album has been passed down through the decades. Kaya may mapapansin kayo mga kapatid na may mga photo album na talagang black and white. Minsan nga madilaw na yung kulay. O hindi mo na maaninag yung tao na nasa loob na nandoon sa picture. Amen? Ilan sa atin na nakaka-relate dyan? No? Tapos ngayon, because of the technology, na-enhance yan. Na ibabalik sa dati niyang original picture. At kadalasan pa nga, because of the intelligence of the technology, napapagalaw pa yan. Napagsasalita, napapakanta pa nga yung picture, yung old pictures. Somehow, ibig sabihin, may importance sa atin yan. Kung ibabrowse natin, yung mga photo album ng ating mga kaibigan, for us, walang halaga yun eh. Pero dun sa mga tao na nagkikip nun, napaka-meaningful nun. I remember one time na may kaibigan ako nung muntik nang masunog ng totally yung kanilang bahay. Ang unang-una daw niyang sinave, yung picture ng nanay at tatay niya. Yung photo album. Kasi bakit? Irreplaceable yan eh. Hindi mo na yan mapapalitan. Yung mga gamit na yan, mapapalitan mo yan. Pero yung memories ng album, ng photo album, yung memories yung picture mo nung sanggol ka, picture mo nung lumalaki ka, yung unang ballet shoes mo, yung unang dress mo, yung unang na lahat nandiyan dyan mga kapatid. For me, there is a picture of my old home place sa Pasay City where I grew up. Na ako po mataas pa yung bewang nung short. Tapos nasa ilalim ng puno ng kamyas, alam niyo na, nakapamewang pa, na ang payat-payat, na ang laki ng ulo. Na matutuwa ka eh. Brings back the memories of your childhood and yun po yung tinatawag na ano tawag doon, yung priceless memories mga kapatid. And up to this day, may makikita kayo sa katawan ninyo ng mga peklat ninyo nung kabataan ninyo. To this day, I carry on my scars in some part of my body from the time that I disobeyed my father and from the time that I started to have yung mga tinatawag na street fights. O sabi ni Marites, yes po pastor, memories na hindi po mabibili. Kahit faded na I'm keeping it, kita yung dami nakaka-relate. Bakit ko sinasabi to sa inyo? Foundational ito, tandaan ninyo. Lahat ng sinasabi ko dito is merely foundational. Makaka-relate kayo eh. Mapapatawa ka, maiiyak ka pag nakita mo yung uncle mo, yung auntie mo, yung nanay mo, ang lakas-lakas pa nung time na yun. It brings back all the memories of your life. Yung dating bahay ninyo, kung saan kayo unang tumira, nung kinasal kayo mag-asawa, yung unang bahay ninyo, sino dito yung nakakapag-reminisce ng ganyan? Hindi lang kayo nagkukwentuhan mag-asawa pero may picture pa kayo. Yung pag nakita niyo yung picture ng dati nyong bahay, yung unang-unang bahay ninyo na one bedroom pa lang nung nag-uumpisa kayo. May picture kayo, na-keep nyo yun. Tapos ngayon, meron ka ng 10 bedroom na bahay. Sabi mo, oh darling, alala mo tong bahay natin na to. Paglingon mo sa kaliwa, lababo na. Paglingon mo sa kanan, ito na yung CR. Tapos paglabas mo, labahan, yung buhay natin, napakasimple. Importante yan eh. And then yung picture ng ating mga lola, relatives, and friends from across the years. That old album would mean nothing to people, but it means a lot to you. Na pag binuksan mo yung mga album na yan, it has a memories, joy, happiness of our life journey. Kagaya ng photo album that brings memories of the past, it is the same thing with the elements of the communion table. Yung bread and the wine. Kagaya ng mga memories sa photo album, your journey in life
may masaya, may malungkot, may adventure, may sobrang tuwa. Dapat ganun din ang elements of the communion, yung bread and the wine. Yung bread and the wine, it recalls the memories for those of us who have been born again into God's family. Kaya nga si Jesus Christ mismo, He gave His instruction to His disciples to remember Him when we share the communion together. Ang tawag dyan, Lord's Supper. It is His. It is all about Jesus. It is not mine. It is not ours. It is about Jesus Christ. May nagtanong nga po sa akin, Pastor, papaano po kung wala kaming tinapay at saka yung wine o yung juice? It is all about Jesus Christ. Kung halimbawang nasa bundok ka, walang tinapay doon, walang juice doon. Ang importante doon, it is all about Jesus. What matters is the thought, the heart, the significance of it. Kaya kung meron kang nilagang saging at meron kang sabaw ng buko, walang problema yun. Walang problema. Yung nilagang saging, it represents the body of Christ. Pag biyak-biyakin ninyo yung hati-hatiin ninyo yung nilagang saging, i-distribute. Yung sabaw ng buko, isalin, ipamigay. It signifies, it symbolizes Jesus Christ. Tandaan natin, it is His, not mine, not ours. And when we invite us, if Jesus Christ is at the table, mga kapatid, and we are the invited guest to His table, just as the disciples in the upper room where the evening of that Last Supper happened. Same thing. Pag ginagawa natin ang Holy Communion, yung kalalagayan ng mga disciples ni Jesus Christ doon sa upper room na tinatawag is the same thing that we are doing when we do the communion, mga kapatid. Across the centuries, mga kapatid, from prison cells to palace halls, from the catacombs in Rome to believers hidden in house churches, tandaan natin yung mga early Christians, nag-perform din sila, ginawa din nila ang Holy Communion, yung patago, underground churches ang ginawa nila noon because they are being persecuted. And then many Christians, they gathered in Hightower, they gathered in the Western world, lahat ino-observe ang Holy Communion. Anyone, anywhere who comes to the Lord's table is welcome upon their what? Their professed faith in Christ. Lahat ng naniniwala, lahat ng nananampalataya sa Panginoon at isinasagawa ang banal na hapunan o ang Holy Communion, mga kapatid, it all pertains to Jesus Christ. And whenever and wherever believers gather for communion, itong passage ni Paul ang laging ginagamit. Itong book of 1 Corinthians, yung 11:23 to 25 na yan, all over the world. Lahat ng Kristiyano, every Christians in the world, whenever they do this Holy Communion, hindi mawawala ang 1 Corinthians 11:23 to 25. It will always be read and it will always be expounded. At kaya ko po tinuturo ito ngayong umaga is because nandyan talaga si Jesus Christ. Kung papansinin natin, ang sabi ni Paul doon, he had received from the Lord. Yung 11:23. May word dito, tinanggap ko mula sa Panginoon. That which He delivered to them and to us. May mga apostolic words si Paul dyan. And today, I will share you 4 important reminders about the Holy Communion. Baka nami-miss ito ng mga pastor natin. Baka hindi ito na ituturo sa atin ng wasto at walang nagpapaliwanag sa atin, mga kapatid, kung gaano ka-importante at kalinaw itong Holy Communion. Okay, i-ready nyo na ang inyong ballpen at papel. Number 1, at the Lord's table, mga kapatid, is, wag nyo kakalimutan, there is a, there is a word of explanation. Okay, there is a word of explanation. May salita na nagpapaliwanag sa atin. Sabi ni Paul dito,
Paul insisted that he was simply passing on. Simple lang, ipinapasa lang niya, ibinibigay lang niya. Isinishare lang niya. Ano yon? What he had received from the Lord. Nagpapaliwanag si Paul, teka ha, kung ano itong aking na-receive, ito lang yung binibigay ko sa inyo. The Lord's Supper and baptism are two ordinances of the church. Tatandaan ninyo yan ha. Bakit ba merong communion? Tapos, involved si Jesus Christ. Bakit merong baptism? Involved din si Jesus Christ. Alin ba talaga dito? Magkaiba yan, tatandaan ninyo. And those are two ordinances of the church. Ordinansa, ibig sabihin, dapat ginagawa. Dapat nangyayari sa simbahan. In which the gospel is clearly presented. Ang Lord's Supper o ang banal na hapunan or Holy Communion should be clearly presented because the gospel is there. Ang baptism, ganun din. Because the gospel is also there. Bakit? Pakinggan ninyo mabuti ha. Pakinggan ninyo mabuti. Nasaan ang gospel sa baptism? Nasaan ang gospel sa communion? Okay. In the act of baptism, by immersion, kaya ang tunay na baptismo, hindi binubuhusan ng tubig sa ulo. Inilulubog talaga sa tubig. Lubog talaga yung buong katawan mo sa tubig, mga kapatid. So, ang tawag dyan, act of baptism by immersion. Pag nakita natin ang taong binabautismuhan, inilulubog sa tubig, it is a clear picture of the death and the burial and resurrection of the Lord. Tinanggap mo si Jesus Christ. Namatay ka na sa dati mong ikaw, hindi na ikaw yung dating pagkatao. Ililibing ka, ilulubog ka sa tubig. Burial ang tawag doon. Okay? Inilibing ka sa tubig. Pag ahon mo sa tubig, you are a resurrected person. You are a new person. So, ang gospel nandun, the death, the burial, and resurrection of the Lord. Ano naman ang significance sa communion? In communion, ang nakikita natin yung katawan ni Jesus Christ na broken for us. In communion, we see the body of Jesus Christ broken for us. Hindi ba sabi doon, in the breaking of the unleavened bread? And in the cup, the rich, yung red fruit of the vine, we can see the powerful picture of the blood of Jesus Christ that was shed for the redemption of our sins. Nandun ang gospel sa communion. Yung kanyang katawan na nagkalasog-lasog, nagkagutay-gutay yung katawan niya upang tayo tubusin sa kasalanan. Yung kanyang dugo na tumigis, na tumulo, na umagos upang tayo'y matubos sa kasalanan. So yan dalawa na yan, it represents the gospel. Bago kayo makatulog, can I see an amen? Kung nakakasunod tayo sa ating pinag-aaralan. Sige nga po. Sino sa atin na nakakasunod sa ating pinag-aaralan? Just to make sure, bago tayo tumalon doon sa pangalawa nating explanation. Okay? Ayan, parang tumahimik ang ating mga morning devotion family. Malinaw po ba yung ating pinag-aaralan for today? Kaya sabi ni Jesus, this is my body. Tapos sabi ni Jesus Christ, this cup is the new covenant in my blood. Sa verse 24 and 25. So baptism and communion are the two important ordinances of the church that we should do, mga kapatid. So number 1, ipinaliwanag ni Paul. For I receive what I have passed on to you. Di ba? Pinapasa ko lang sa inyo yung natanggap ko. Ano yung natanggap ni Paul? Yung gospel. Kaya yung natanggap kong gospel, ipinapasa ko lang sa inyo. Nakukuha ninyo? Ano yung tinanggap ni Paul? Yung breaking of the bread. Yung katawan ni Kristo na tumubos ng kanyang kasalanan. Yung dugo ni Kristo na siyang tumubos ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya sabi ni Paul, tinanggap ko yung katawan ni Jesus. Tinanggap ko yung dugo ni Jesus Christ. Ito naman yung ibinibigay ko rin sa inyo para tanggapin nyo rin. Makikita ninyo, isang importance pa lang ng communion yan. Ilan sa atin dito yung, be honest ha, ilan sa atin dito yung ngayon lang natin nauunawaan
itong tinatawag nating communion elements. Kasi may tatlo pa ako i-share sa inyo. No? Kaya ihanda nyo pa rin yung mga ballpen at papel ninyo kasi number 2, the second approach of the Lord's table is the word of exaltation. Okay? Kanina, a word of explanation. Pinaliliwanag ni Paul. Ang ganda nung nasasanay tayo ng ganito ni Puro E. Alam nyo, I'm also learning sa morning devotion. Pangalawa, a word of exaltation. Okay? Anong ibig sabihin ng exaltation? Ibig sabihin, papuri. Itinataas mo, Panginoon Diyos, exalt. Kaya may kantang, we exalt thee. Diba? We exalt thee. Parang ine-exalt mo, itinataas namin, pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. There is a word of exaltation or promotion. Okay? Asaan yun doon? Nasaan yun doon? Sabi ng Bible, when He had given thanks, nagpasalamat siya, nagpuri siya. Itinaas niya ang pangalan ng Panginoon Diyos when He had given thanks. Sa verse 24. Sabi niya, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat. Nagpasalamat. There is a word of exaltation. Can I see an amen to that? Can I see an amen to this? Ang ganda ng learning na ito, kaya huwag niyong palalampasin ito, mga kapatid. Nagpasalamat ang Panginoon. And then, anong ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Jesus? He broke the bread and He passed it to His followers. Ibig sabihin, ito ang dapat ninyong matutunan. Yung communion time sa simbahan, times of communion, is a calling for a thankful heart. Dapat pag tinatanggap mo ang communion, ang elements of the communion, meron kang puso na nagpapasalamat. Meron kang thankful heart. Meron kang grateful heart. We do not partake of the Lord's Supper to remind Him of anything, but to remember Him. Kailangan pag tinanggap mo ang communion element, nagpapasalamat ka sa ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Hindi pinaalala mo kay Lord kung ano man, wag kang magbibigay kay Lord ng kahit ano. Kailangan alalahanin mo siya. Bigyan mo siya ng pasasalamat. Bigyan mo siya ng papuri. Lord, salamat po. Kaya alam ninyo, every time I take the communion, naiiyak ako. Because I really know the meaning of the Holy Communion. At meron pa nga mga nag-e-exhort sa atin pa nagbibigay ng communion, naiiyak. Bakit? Kasi alam natin yung dinanas ng Panginoon Diyos. Yung kanyang katawan na nagkagutay-gutay, sugatan, duguan, yung dugo niya, ang iyong symbolism, yung significant nun sa buhay natin. Pag naaalala natin yun, pagkakainin natin yung tinapay, ito ang tinapay ng buhay, kanin nyo't makibahagi. Maiiyak ka eh. Pasasalamat, Lord, salamat po. Yung parusa, yung hirap na dapat sanay sa akin, kinuha mo, Panginoon. Inako mo. Tinubos mo ako, Panginoon. We should be a thankful people when we receive the bread and the cup. There is a word of exaltation. Number 3, we should have a word of expectation. Natutuwa nga po ako, no? Whenever the Holy Spirit feeds you with this knowledge, ang ganda naman ito, verse na ito. Ang ganda naman ito. We are also expressing a word of expectation. Nasaan doon? Verse 26. Verse 26. Sabi niya dito, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. A word of expectation till He comes. Tagalog. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid,
Dapat niyong maintindihan ito. Listen, listen, listen to this. The Lord's Supper is not just a looking backward, but it is a looking forward. Hindi lang natin binabalik tanaw yung ginawa ng Panginoon Diyos, pero tinitignan na natin yung iniintay natin. Tinitignan na natin yung ine-expect natin that Jesus Christ is coming again. Ilan sa inyo nakapansin yan? Napansin ba ninyo yan for many years? Yung mga word na yan na inilalahad sa atin ng Holy Spirit today? Naintindihan ba natin yan? Napapaliwanag sa atin, ang banal na hapunan ng Holy Communion, it reflects the body and the blood of Christ. Pero meron bang tayong natutunan na a word of a word of expectation? Andyan, no? Till He comes. Kaya ang Lord's Supper, not only looking backward, but it also looking forward. Kasi pabalik na si Jesus Christ. Kaya magpakabait na tayong lahat. Magpakabait na tayong lahat. Kaya alam nyo, pag meron tayong Holy Communion, hindi nyo ba napapansin? Meron tayong ginagawa dyan. This is a reflective moment. Ano ibig sabihin? Bago kayo tumanggap ng Holy Communion, magpatawad muna kayo sa puso. Bago kayo tumanggap ng Holy Communion, humingi muna kayo ng tawad sa Diyos. Bago kayo tumanggap ng Holy Communion, mga kapatid, pakalinisin muna natin sa pamamagitan ng panalangin, pag-repent, paghingi ng tawad sa Panginoon. Kasi bakit? You will be taking the body and the blood of Christ. Alam niyo, sabi nga ng ibang pastor, hindi ko naman sinasabi ito, but some of them, and I believe in that. Pag tumanggap ka ng communion, tapos meron kang galit to someone, meron kang negative feeling towards someone, at tumanggap ka ng communion, mas mabuting huwag ka munang tumanggap ng communion. Do not accept first. You have to receive blessing. Wala kang maitatago sa Panginoon. Ngayon, kaya natin na pag-uusapan ito para maintindihan natin talaga. Ano ba yung banal na hapunan na yan? Kasi the bread and the wine represents clearly the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, whenever I travel, during those times, at andito na ako, no, pumunta ako sa mga conference, pumunta ako sa mga training ng mga pastor, I have a picture of my wife in my wallet. At alam niyo po, pag ako nalalayo sa asawa ko, ang ginagawa ko, inilalabas ko yung picture ng asawa ko. Tinatayo ko yun sa tabi ng kama ko. Pag ako'y umaalis, lumalabas ng bahay, nawawala ako. Pero hindi ko na yung ginagawa pag nasa bahay na ako. Bakit? Because I already have her physical presence there with me. In our personal conviction, mga kapatid, o tinatawag natin in our dispensation, while Jesus Christ is absent physically, we remember Him with the bread and the cup. Pero tandaan ninyo, one day, He is coming. And we will put away this picture of Him when we are what? Pagkasama na natin habang wala pa si Jesus Christ, inaalala natin, pinasasalamatan natin through the communion elements. Kaya alam nyo, ang pagsisimba, ang pagdalo sa mga gawain ng Panginoon, importante yan. Hindi po pwedeng sa isang taon, 2 beses ka lang nakakatanggap ng communion. Ibig sabihin ba nun, 2 beses mo lang inaalaala ang Panginoon Diyos? Napakalinaw dito. Yung kamatayan, katawan, dugo ng ating Panginoong Diyos ang tinatanggap natin. And whenever we remember Him, whenever we do the communion, we receive the communion elements, we are receiving the blessed Jesus Christ, the blesser in our life.
Tingnan ninyo ha, sa 1 John chapter 3 verse 2, ito na yung pagdating ni Jesus Christ. Ito na. Hindi na tayo magkakaroon ng communion kasi kasama na natin si Jesus Christ. 1 John chapter 3 verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sa ngayon, bread and the wine. The bread and the cup. Pero pagdating Jesus Christ, sabi niya, makikita na natin kung sino talaga siya. Hindi na siya yung tinapay, hindi na siya yung cup o yung juice o yung wine. Nakuha natin? So, ibig sabihin, there is a word of what? Number 3, expectation. Can I see an amen? Para nakatulog na kayo dyan. Can I see an amen to that? Okay? And finally, pang-apat mga kapatid, there is a word of examination. There is a word of examination. Testing nga. Sino yung mga nagte-take notes dyan? Sige nga, pakisulat nyo nga yung 4 na elements, yung 4 na important, significant na communion. Can I see yung talagang mga masisipag nating mga writers dyan, take notes, family. Sige, pakitype sa comment section yung 4 na pinag-aaralan natin. Ipapaliwanag ko na yung huli. Okay? There is a word of examination. Okay, pakinggan ninyo ha. 1 Corinthians 11:28. 1 Corinthians 11:28. Kaya huwag kayong basta-basta tatanggap ng communion kung may galit kayo sa isip ninyo, kung naiinis kayo sa kapwa ninyo, kung mayroon kayong tampo, hinanakit o mga negative feelings towards other people inside the church. Huwag basta-basta tatanggap, mga kapatid. Tandaan nyo yan, lalo pa nga kung kanino pa. Tingnan nyo ha, 1 Corinthians 11:28. But let a man examine himself. O bakit nilagay yun dun? Wala lang. To examine? No. Pagtapos mong i-examine ang sarili mo, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Sabi sa Tagalog, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Mga kapatid, times of communion can be a season of refreshing in the presence of the Lord. Yes, kailangan yung times of communion, ito yung panahon na nare-refresh tayo sa presensya ng Panginoon Diyos. Paano tayo mare-refresh? When we use the communion time, mga kapatid, to examine ourselves and to find cleansing and to find a new beginning through confession and repentance. Bago natin tanggapin, magpatawad, humingi ng tawad, i-release ang burden, i-release ang worry, i-release ang negative feeling towards others, bago tanggapin ang communion. Tandaan ninyo, si Jesus Christ yung papasok sa inyo. At kung may mga nakabara dyan, hindi siya papasok. Hindi siya makakapasok kung may mga nakabara dyan. Ikaw ang magbabara nun, mga kapatid. Kaya sabi dito, at times of refreshing. Ayun, no? Galing naman ni Sister Au, Tita Au. Explanation, exaltation, expectation, examination. Yan. Yan ang dapat natin gawin eh. Lalo na yung pinakahuli, a word of examination. Let us use the times of communion to be refreshed. Find cleansing. Find the new beginning through confession and repentance. Lord, sorry po sa pagtanggap ko po ng communion na ito, Lord, inaamin ko po. May nasabi po ako May nagawa po akong hindi tama. Panginoon Diyos, tinataas ko po sa inyo, humingi po ako ng kapatawaran. Ganoon din po, nagre-release na rin po ako ng forgiveness sa mga tao na kinaiinisan ko, Lord. Lord, sorry po Alam ko hindi po dapat. At naniniwala ako, Panginoon, bilang Kristiyano,
Wala po akong karapatan na humusga sa kapwa ko, Panginoon. Ang focus ko lang sa iyo. Dahil alam mo, Panginoon, kung anong nararapat. Ikaw ang just God. Eh wala po akong karapatan, Panginoon. Sorry po kung nakapag-isip ako ng hindi maganda. Sorry po kung nakapagsalita ako ng hindi maganda. Sorry, Lord, kung nakagawa ako ng hindi tama, Panginoon. Before I receive the communion, I will examine myself. Sinusuri ko po ang sarili ko, Panginoon Diyos. Yan ang word of examination. Ang tanong sa atin, how long has it been since you opened your own spiritual photo album? Gaano katagal na ba? Mula nang huli mong binuksan yung tinatawag nating spiritual photo album. Alam niyo po yun, the bread and the cup, it gives us, it reminds us a wonderful memories for every believer, lahat ng nananampalataya, lahat ng sumasamba sa Panginoon Diyos, yung panahon, yung araw na tinanggap natin siya sa ating buhay. Bakit, mga kapatid? Because the day you come to know Jesus Christ, you have received life. The time that you know Him, you accepted Him, you received Him, is the time that you receive life. That you receive an abundant life and you receive an eternal life. Yun. Kaya pag nagko-communion tayo, inaalala natin, nagpapasalamat tayo, ine-examine natin ang sarili natin. Tinanggap ko si Jesus Christ. Tinatanggap ko siyang muli. Inaalala ko, sinasariwa ako. It reminds me of who I am, what He did for me, what I should be, and what I should not be. And I see an amen to that. Yes, we can find Jesus here. Ito yung unang sulat ni Paul to those people in Corinth. Nasaan si Jesus Christ? He is the bread and the wine. My prayer and my desire is may natutunan po tayong napaka-importanting doktrina, theology in the Bible, pertaining to the book of 1 Corinthians 11:23 to 25, or what we call the Lord's Supper. At kung na-bless kayo, i-share nyo po itong ating morning devotion. At kung na-bless kayo, i-share ninyo ito sa maraming kaibigan, kamag-anak, kakilala natin, mga kapatid, so that they can also know the importance and the significance of the Lord's Supper. Sa ating old ways, sa ating old religion, sa ating pinanggalingan, basta pipila lang tayo, tatanggapin natin yung bilog na tinapay na kulay puti. Tapos hindi ka naman paiinumin, yung isa lang ang umiinom. E samantalang dito ang linaw, pinaghati-hati, dinistribute ang wine. Ngayon naliliwanagan natin ang lahat ng ito. Mga kapatid, the times of communion should be a reflection for us to release anything in our hearts. Huwag tayong tatanggap ng communion elements na maraming nakabara sa puso natin. Hindi po yun kaaya-aya at kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin, si Jesus Christ ang inaalaala natin sa pagtanggap natin ng Holy Communion or Lord's Supper. Tayo po'y manalangin. Kapagpalang Ama, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Maraming salamat that as we have learned a powerful revelation today about the partakings, Lord God, of the Holy Communion or the Lord's Supper, it reminds us of who we are nung ikaw ay aming tinanggap. It reminds us where we came from and how we should live in remembering the spiritual photo album of our life, which is your death on the cross. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak. Gabayan mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga lingkod. Ingatan mo sa anumang gawa ng masama. Ingatan mo sa anumang gawa ng kaaway. Sa iyo ang papuri at mataas na pagsamba, declaring that the blessing of the Lord will be upon each and every one of us today as we enjoy the rest of the day. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen.
and Amen. And Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati ng isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, Jesus Christ died for us so that we will have new, abundant, and eternal life. And we remember that with our Lord's Supper or Holy Communion. At wag na wag kakalimutan mga minamahal kong kapatid, we are indeed blessed by God. I love you all with the love of God.